Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Marlita Aurea Rodriguez. Sabi niya, wala namang karapatan sila Cam na pigilan si Kim kung sino yung gugustuhin ni Kim na makasama sa buhay. Unang-una, nasa tamang edad na si Kim. Kung yung magulang nga hindi niya pwedeng pigilan ang anak, basta nasa tamang gulang na. Pangalawa, sila Lakam kapatid lang siya, oo. Gat na katulong siya kay Kim kung ano ang naabot ngayon ni Kim, sana wag kalimutan nila Cam na malaki din ang naitulong ni Kim sa pamilya nila. Kahit sa kanya yung sakripisyo ni Kim, sa kanila wag niyang kalimutan yon at hindi niya dapat isumbat yung tulong niya dahil nakinabang din siya kay Kim. Dapat pa ngang magpasalamat sila Cam kay Kim dahil napakabait ni Kim. Yun ang wag niyang kalimutan. Kung sa iba pa yan, si Lord na ang bahala Lakam. Wala ka pa ring awa kay Kim, hindi kasalanan ni Paulo kung nagising na si Kim. Huwag kang manisi sa iba. So maraming salamat po sa komento. Ginang Marlita Aurea Rodriguez, tama po kayo dyan. Wala namang say si Ate Lakam sa kung sino po ang iibigin at pipiliin ni Chinita Princess na makasama sa kanyang buhay. Kasi tama nga po kayo, nasa tamang edad na po si Chinita Princess. And I think fake news lang din naman po yung kumakalat na yon na pinipigilan po daw ni Ate Lakam yung pagmamahalan po ni Kim and Paulo. So, hindi naman siguro yun totoo mga kakimbo kasi sabi ko nga po sa mga video natin na si Ate Lacampo ay boto kay Paulo Abilino. And syempre, kung sino daw yung mamahalin ni Kim Chu at kung saan masaya si Kim Chu, doon daw siya, suportado niya daw yon mga kakimpaw at hindi niya daw yon nahahadlangan. So napakalinaw nung sinabi po ni Ate Lacam sa interview. Hindi ko lang alam kung bakit may mga vlog na lumalabas tungkol dyan na pinipigilan daw, nakisyugan to kisyugan yan. So ako kasi kung ano yung napanood ko, yun yung paniniwalaan ko kasi mismong kay Ate Lakam galing yung salitang yun mga kakimpaw. And tingin ko rin naman mga kakimpaw ay malaki po ang pasasalamat ni Ate Lakam kay Kim Chu kasi talagang nagsakripisyo si Kim Chu para sa kanyang mga kapatid, 'di ba? Para sa kanyang pamilya, 'di ba? So hindi po 'yan kalilimutan ni Ate Laka mga kakimpaw. Yan po ay habang buhay niyang daladala. And si Chinita Princess naman, I think binibigyan niya lang ng lesson si Ate Lakam nang sa ganun ay hindi na muling maulit ang tungkol sa nangyaring yan, no? Yung problema po nila. And I'm sure magkakaayos din po sila sa mga susunod pa po, no, na panahon. So ano lang sila ngayon, naghi-heal, 'di ba? Kung bagay, ito yung time para ma-realize nila, 'di ba, yung kamalian, no, na dapat ay maitama. So maraming salamat po sa komento, Ginang Merlita Aurea Rodriguez. God bless po at mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman natin mula po kay Bergie Namok. Sabi niya, huwag niyong turuan si Paulo kung anong gagawin kasi matagal na niyang ginawa yan. Matagal na niyang pinakilala sa pamilya niya sa Baguio. Naku, kung matagal na pong pinakilala, Ginang Bergie Namok, naku, good news po yan, ano? Na ito palang si Kim dinala na sa pamilya, initriga na po sa pamilya ni Paulo Avellino. So, nakaka-happy lang kung ito man ay may katotohanan. Hindi naman po sa tinuturuan si Paulo, no? Ginang Bergie. Ito ay parang suggestion lang ng mga fans. Hindi naman po masamang magbigay ng suggestion,
'di ba? Kasi very open naman tayo mag-suggest. Yun ay na kay Paolo and Kim pa rin po mga kakimpaw dahil katawan nila yun, siya yung masusunod syempre, 'di ba? So maraming salamat sa komento. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan ng tungkol dito sa ipinalabas po ng ASAP kanina, yung sa Vancouver, Canada. Napanood niyo po ba yun mga kakimpaw? Nag-enjoy ba ang lahat? At after nga pong maipalabas niyan sa ASAP, nagpapasalamat nga si Chinita Princess sa mga banner and sa effort po na ginawa ng Kim Foundation dito po sa Vancouver, Canada. Sabi niya nga dito, thank you Pam for the love, support and for showing up in Vancouver. Maraming salamat po. Masaya po kaming makita kayo, all the banners and those smiley faces. So, ayan mga kakimpaw. Nagpapasalamat po si Chinita Princess sa lahat po ng nagpunta at sumuporta sa kanila dito po sa Vancouver, Canada. At alam niyo ba mga kakimpaw, yung ayos doon ni Chinita Princess sa Vancouver, siya lang po pala yung nag-makeup nun. Grabe 'no, parang hindi nakakapaniwala kasi sobrang ganda niya nung time na yun, mga kakimpaw. Sabi niya dito, after ng prod niya, told Kimi na grabe, ang fresh, ang ganda-ganda mo. Sabi daw ni Kimi, ate, totoo ba? Ako lang kasi ang nag-makeup sa sarili ko. So, si Kim lang pala mga kakimpaw, no? Yung nag-makeup sa kanyang face. Pero bongga mga kakimpaw ha, panalo yung makeup niya. Ibig sabihin, mahusay na rin talagang mag-makeup si Janita Princess. Siguro, napag-aaralan niya mga kakimpaw, yung laging ginagawa po ng glam team, no? Kaya ayan, i-apply niya na po sa kanyang sarili. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang ganap dito kay Paolo Avellino. So, still nananahimik pa rin po ang social media platform nitong si Paolo Avellino mga kakimpaw. While sa Chinita Princess, ganon din. Sige lang ang repost niya po mga kakimpaw sa mga ganap doon po sa ASA. Pero yung sasabihin na ganito yung ganap ko, wala po siyang pinopost na ganun mga kakimpaw. And I'm sure nag-enjoy naman sila together na magkasama po ni Paolo Avellino dahil alam naman natin na you beside me always itong si Kim and syempre si Paolo Avellino. 'Di ba? Kung nasaan si Kim, andun din po si Paolo. Kung nasaan si Paolo, andun din po si Kim. 'Di ba? Ganyan naman po lagi ang atake, ang routine ni Kim and Paolo Avellino na para bang ayaw nilang maghiwalay. 'Di ba? Para bang hindi buo at kompleto yung araw nila pag hindi po sila magkasama. And that's called love mga kakimpaw. Hindi pala. That's called deep love mga kakimpaw. Yun bang sobrang lalim na ng pagmamahala ninyo. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.